Ako si Clara Vance, ang pinakamayamang tagapagmana ng kabisera. Sa nakaraan kong buhay, dinala ko ang aking malaking kayamanan at pinakasalan ang angkan ng Thorn. Pero pinatuyo ng aking kasintahan at mapagkunwaring kapatid na babae ang aking dugo. Saka ako ikinulong sa isang kubol at sinunog ng buhay, pero naawa ang tadhana. Ipinanganak akong muli matapos nilang palitan ang aking dot noong gabi bago ang aking kasal. Sa pagkakataong ito, babayaran mo ang iyong utang na dugo sa dugo. Victoria, alam kong mahirap ito. Kapag napalitan na natin ang listahan ng kanyang dote, matatakpan natin ang lugi ng angkan, ng Thorn, ng Kan. Tapos, hihiwalayan ko ang probinsya ng iyon at gagawin kitang legal na asawa. Pero naaawa ako kay Clara, Senyor Tristan. Hindi ba tayo masyadong malupit? Ang parehong kasuklam-suklam na gawain. Ngayon, may malaking sorpresa ako para sa iyo. Medyo malupit ito. Kaya, nagpasya akong hindi ka napakasalan. Clara Vance, baliw ka ba? Anak ka lang ng mababang uring mangangalakal. Ang pagpapakasal sa angkan ng Thorn ay isang karangalan. Karangalan? Pwedeng kunin ng sino mang may gusto. Tristan Thorn, iniiwan ka ni Clara. Clara, huwag kang magalit. Kasalanan ko ito lahat. Paluin mo ako o sumpain mo kung gusto mo. Huwag mo lang kanselahin ang kasunduan. See? Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Itong basura iyon na. Ang tapang mong saktan siya. Sa buong kabisera, bukod sa akin, sino ang gugustuhin ng isang kaawa-awang walang kwenta tulad mo? Ang punong ministro. Julian. Julian Sterling. Punong ministro. Julie. Julian Sterling. Ha! Julian Sterling! Yung lumpong punong ministro na walang awang pumapatay? Clara, nababaliw ka na ba? Walang utang na loob kang nilalang? Ano bang sinasabi mo? Ibabahamak mo ba ang pamilya natin? Sige, Itay. Saktan mo ako. Ang aking listahan ng dote ay may lihim na selyo ng samahan ng imperial na kalakalan. Hipuin mo ako at ibibigay ko ang talaan na nagpapatunay na ninakaw mo ang buwis ng imperyo. Ikaw, paano mo nalaman ang tungkol sa talaan? Clara, ang punong ministro ang namamahala sa korte. Bakit kanya gugustuhin? Huwag mo kaming ipahamak dahil sa sama ng loob mo. Buksan mo ang iyong mga mata at tumingin ka. Ano ito? Ang sagisag na itim at ginto ng punong ministro. Paano napunta sa iyo ang sagisag na iyon? Tristan, akala mo nilalaro mo ako. Pero sa totoo, ako pala ang sumusubok sa iyo. Tingin. Narito na ang sasakyan ko. Sino ang papakasalan mo? Ulitin mo yan? Sino ang pakakasalan mo? Ulitin mo yan? Paggalang ko po, punong ministro. Panginoon ko, sinundan namin ang isang lead sa iskinita ng kanluran at napadaan sa ari-arian ng mga Vance. Hindi ko akalaing ang token na nawala mo ilang taon na ang nakaraan ay nasa kamay ng babaeng ito. Binibining Vance, kinuha mo ang token na nawala ko ilang taon na ang nakaraan at ginamit mo ito para magpakapangyarihan. Kung hindi ako nag-iimbestiga ng isang malaking kaso at dumadaan, baka nagtagumpay ka na. Kaya natagpuan lang niya ang token. Clara, patay ka na. Punong ministro, pakinggan ninyo ako. Anuman ang ginawa ng aking masamang anak ay walang kinalaman sa pamilyang Vance. Mangyaring patayin siya ngayon din. Panginoon ko, iskinita ng kanluran, timog ng bayan, 3 talampakan sa ilalim ng lupa. Ang hinahanap mo sa loob ng 5 taon ay naroon. Oh? Sino ang nagpadala sa'yo? Papayamanin kita. Ang pagpapakasal sa akin ay tiyak na panalo. Papakasalan kita. Ethan, Itapon mo yang nakakasira ng paningin. Ethan,
Itapon mo yung basura. Pinili ng punong ministro ang anak kong si Clara. Talagang pinagpala ang aming pamilya. Ang dote. Teka. Dahil magpapakasal ako sa iba, ang dote ko, dapat suriin ng mabuti. Clara, may 120 na kaban. Wala nang oras para suriin yan ngayon. Kunin na lang natin kung ano yan. Kung suriin nila ngayon, makikita nila ang mga bato at peking talaan. Doña Clara, bakit ka kinakabahan? Kinuha mo ba ng palihim ang mga titulo ng tindahan na iniwan sa akin ng ina ko? Ikaw, yan ay isang masamang kasinungalingan. Mahal, pakinggan mo siya. Clara, tama na yan. Sinusuri mo ang dote mo sa araw ng kasal mo? Nakakahiya. Pumunta ka sa Sterling Manor. Ngayon, Mukhang desidido kang nakawin ng dote ng dating asawa mo, Itay. Siya. Ibinigay ng Reyna Ina ang maharlikang utos na ito sa aking lola. Sino man ang humawak sa doteng ito ay lumalabag sa maharlikang utos. Ay papatayin ang buong angkan nila. ikaw, paano mo nakuha ang utos na iyan? Bantay. Buksan ang mga kaban at suriin ang mga ito. Baryang tanso. Walang aalis dito na buhay ngayon. Yung munting Soro ay mas malupit kaysa sa inaakala ko. Maawa ka ba'y, Manginoon ko? Ang susi, nandito lang. Tapos na ang palabas. Ngayon, sabihin mo sa akin, ang sikreto ng iskinita ng kanluran paano mo nalaman? Punong ministro, tapos mo na ba ako? Wala akong iniiwan na natitira. Tumanggi? Papatayin kita ngayon din. Ang baliw na ito ay problema. Iniimbestigahan mo ang kaso ng dating prinsipe ng korona mula 5 taon na ang nakalipas, hindi ba? Alam ko. Higit pa diyan. Alam ko rin sa loob ng 1 buwan, ang general ng Timog ay mag-aalsa. Ang pag-aalsa ng General ng Timog ay ang pinakamataas na lihim ng Estado. Kahit ang kanyang kamahalan ay hindi alam. Paano niya nalaman? Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Kaya kong tiyakin ang iyong posisyon bilang punong ministro. Kahit mas mataas, Sige, tingnan natin. Kung makakaligtas ka sa iyong unang gabi sa Sterling Manor. Ikaw siguro ang bagong Donya. Mahigpit ang mga patakaran dito. Ngayong nandito ka na. Sundin ang mga ito. Kabaastusan! Ang donya ko ay legal na ikinasal bilang may bahay. Wala ba kayong asal? Mga walang modo? May bahay? Maliban sa punong ministro, ako ang nag-uutos, mga bantay. agad-agad laro ng kapangyarihan. Bulok sa kaibuturan ang bahay na ito. Naglakas loob ka bang gumamit ng dahas dito? Ngayon, tuturuan kita ng mga patakaran. Ang mga amo ay amo. Ang mga alipin ay alipin. Ang pamilya ko ay nagsilbi rito bilang mga katiwala sa loob ng ilang henerasyon. Akala mo ba kapag nakapasok ka sa pintong iyon ay ligtas ka na? Ruby, ilabas mo ang inihanda natin. Yung 3 tindahan sa silangan ay may buwanang depisit na 500,000. Mayordomo Thomas, kaninong bulsa napupunta ang pera? Kawili-wili siya. Patay ka. Aba, Ingat po, Ginang! Akala mo ba mahina akong babae? Yumaman ang mga ninuno ko sa pagbabantay ng karaban. Iyon lang? Nangahas kang nakawin ng pera namin? Panginoon, iligtas ninyo ako. Ang bruhang iyon ay dumating na nagwawala, tapos bintang-bintangan ako. Ginang, ang mga galaw na iyan ay hindi itinuturo sa bahay ng mga ngalakal. Pasensiya na po sa gulo, Panginoon. Ngayong kasal na ako, hindi ba dapat ako ang mamahala ng sambahayan? Ethan, ibigay mo sa kanya ang mga susi. Hindi po pwede, Panginoon. Dalhin ninyo siya. Ipatupad ang batas ng bahay.
Kontrolado ko na ang Sterling Estate. Tristan, ngayon, ikaw naman ang magdudugo. Panginoon, nagpadala ang angkan ng Thorn ng regalo bilang pagbati. Oh, isang soro na may dalang regalo. Pasukin ninyo siya. Tingnan, Ginang. Narinig ni Senyor Tristan na may sakit ang punong ministro, kaya nagbayad siya ng malaking halaga para sa blood ginseng na ito. Ito'y para ibalik ang kanyang kalusugan at batiin kayo sa inyong kasal. Halos hindi makabayad si Tristan ng buwan ng sahod ng kanyang mga alila. Paano siya nakabili ng blood ginseng? Tiyak na isang bitag ito. Bilang ugat, walang duda, sa nakaraan kong buhay, ginamit ito ng angkan ng Thorn. Isang mabagal na lason mula sa kanluran sa mga karibal nito. Sabihin ninyo kay Senyor Tristan. Isang bagay na ganito kahalaga? Hindi namin mangahas tanggapin iyan. Ano ang ibig ninyong sabihin, Ginang? Taos-pusong regalo ito ni Senyor Tristan. Kung tatanggihan ito ng punong ministro, insultuhin niya ang angkan ng Thorn. Respeto? Wala ang angkan ng Thorn. Bakit ko sila dapat respetuhin? Ito ay lason ng lilang batik mula sa kanluran. Sa paglipas ng panahon, pinuputol nito ang lahat ng mahahalagang daluyan. Anong masamang balak, Tristan? Kunin ninyo siyang buhay. Marunong pala ang asawa ko lumaban at makilala ang mga lason. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Sa wakas, Tristan, nagmamadali ka bang patahimikin ako? Tigil na ang pagpapanggap. Showtime na, ah? Gagana ba ang bitag mo? Manood ka lang. Akala mo makakapasok ka sa Sterling Estate at makakalabas ng gusto mo? Sinong nagpadala sa'yo? Patayin mo ako kung gusto mo. Hindi na kailangan. Tingnan. Hindi na kayang bayaran ng mga Thorn ang kanilang mga katulong. Paano nila kayang bayaran ang mga assassin? Hiram na patalim. Tama? Tindero Oliver, ito ay isang piling bato para sa tanawin. Higit pa sa sapat para mabayaran ang 50,000 tael na utang ko. At 5,000 tael lang ang inaalok mo sa akin? Sinusubukan mo ba akong nakawan habang ako ay nasa alanganin? Senyor Tristan, hindi namin matanggap ang batong ito. Wala talaga itong kalidad. Bukas na ang takdang araw ng utang ninyo kung kami ang pananagutin ng aming mga nakatataas. Magpapakasal ako sa pangalawang anak na babae ng pamilya Vance. Akala mo ba ay magkukulang ako sa ganitong kaliit na pera? Hintayin mo lang hanggang makuha ko ang dote ng pamilya Vance. Ako mismo ang magsasara ng basurang tindahang ito. Ang galing ng pagpapakita ng kapangyarihan, Senyor Tristan. Nagdala ka ng peking bato para manloko ng pera at bayaran ng utang? Tapos, mananakot kang isasara ang kanilang tindahan? Clara, ikaw, babaeng iniwan. Paano ka naglakas loob na magpakita sa publiko? Amo, ilabas mo ang kumpletong talaan ng utang niya. Siya ang amo. Amo? Ikaw? Ang samahan ng kapalaran na ito ay sa iyo? Hindi lang ang samahan ng kapalaran ay pag-aari ng aking tunay na ina. Ako rin ang pinagkakautangan sa likod ng mga usurious loan ng pamilya mo. Yung inutang mo para magpakitang gilas. Yung mga upahang mamamatay tao na dinala mo sa tahanan ng mga Sterling kagabi. Lahat sila ay sumusunod sa akin. Tristan Thorn, ang 500,000 tael na pilak na utang mo sa akin ay dapat bayaran ngayon. Tristan,
Utang mo sa akin ng 500,000 piso. Bayaran mo na. Hem, Abril, Ika, 25 taon ng maunlad na paghahari. Si Tristan Thorne, tagapagmana ng angkan ng Thorne, isinangla ang kanyang minanang ari-arian para sa 100,000 pisong utang. Noong Hulyo, umutang siya ng isa pang 150,000 piso. Pagkatapos, 250,000 piso pa noong Setyembre. Kasama ang interes, ang kabuuan ay 530,000 piso. Nakasulat ito ng malinaw, kasama ang personal na selyo ni Senyor Tristan. peke, lahat peke. Nagsasabuatan kayo para mangikil sa akin. Unitin mo iyan. Ngayon na. Tristan, akala mo ba ikaw pa rin ang paborito ng kabisera? Ngayon, wala ka ng iba, kundi isang gala. Pirmahan at selyuhan mo. Isuko ang 3 plantasyon ng tsaa at 5 tindahan ng bigas ng angkan ng Thorne, kasama ang 2 minahan ng bakal sa labas ng lungsod. Hindi. Ito ang huling sandigan ng angkan ng Thorne. Kung wala ang mga ito, wala na kaming matitira. Papatayin ako ng matriarka ng pamilya. Di wag. Ruby, mag-post ng paunawa sa labas na hindi babayaran ng angkan ng Thorne ang utang nito. At papapuntahin ko ang isang tao na magpapatugtog ng tambol ng katarungan sa mga tarangkahan ng palasyo upang makita ng kanyang kamahalan at ng buong hukuman kung paano bumagsak ang isang marangal na angkan ng ganito. Opo, Hindi. Huwag mong patugtugin. Pipirma ako. Pipirma na. Sige. Senyor Tristan, kumain ka ng mabuti habang kaya mo pa. Dahil sa lalong madaling panahon, hindi ka na makakabili ng kahit na basura. nanay, hindi ba maganda itong hairpin? Sabi ni Senyor Tristan, Kapag naibenta na niya ang kargamento ng Cloudstone, papagawa siya ng isang set para sa akin. Ang pinakamagandang set ng alahas sa kabisera. Siyempre, kapag naging asawa ka na ni Senyor Tristan, si Clara ay hindi karapat-dapat na maglinis ng iyong sapatos. Nag-asawa siya ng 10 punong ministro. Pahihirapan siya hanggang mamatay, maaga o huli. Senyor Tristan, anong nangyari sa iyo? Senyor Tristan, sinaktan mo ako? Dahil lahat ito sa masama mong ideya, babaeng walang hiya. Hindi lang nahuli sa akto ang mga pekeng bato, kundi si Clara ang may-ari ng bangko. Lahat ng titulo na isinangla ng angkan ng Thorne ay kinuha na niya. Sira na kami. Sira! Clara, ikaw na babaeng walang hiya. Bakit mo ako pinagmumultuhan? Hindi kita hahayaan na makuha ang gusto mo. Him. Punong ministro, 70% ng mga titulo ng tindahan ng angkan ng Thorne ay sa iyo. Ituring mo itong aking sagisag ng katapatan. Ginagamit mo ang pangalan ko para mangolekta ng masasamang utang? Akala mo mabibili mo ako sa mga mumong ito? Pampagana lang iyan. Ang ninakaw na minahan ng bakal ng angkan ng Thorne, ang tunay na premyo. Ang iyong mga lihim na bantay ay nangangailangan ng ganitong mataas na uri ng bakal upang pandayin ang mga sandata. Dahil ipinangako mo ang iyong sarili sa akin, kailangan kong malaman kung ano ang kaya mo. Sinabi mo na ang commander ng Timog ay nagre-rebelde. Inimbestigahan ko ito. Totoo iyon. Ngunit ang traidor ay naguutos ng 100,000 tropa. Walang laman ang kaban ng bayan. Kung magpadala tayo ng hukbo upang durugin siya, paano natin ito susuportahan? Huwag kang mag-alala, Panginoon ko. Ang Timog ay may malalawak na daluyan ng tubig. Bigyan mo ako ng espesyal na pahintulot sa customs. At sa loob ng 2 linggo, bibilhin ko ang lahat ng supply sa Timog. Ang 100,000 na rebelde ay maaaring humawak ng kanilang pilak at wala pa ring mabibili. Balak mong manalo sa digmaang ito sa pamamagitan ng pamilihan? Bago kumilos ang mga tropa, unahin ang supply. Ang pera ay may kapangyarihan. Maaari ring itong pumatay. Ang tanong, itataya mo ba ang iyong buhay at kayamanan sa isang anak ng mangangalakal na tulad ko? Ethan, dalhin mo sa akin ang selyong itim at ginto. Simula ngayon, lahat ng impormasyon at pondo ng angkan ng Sterling ay ganap na nasa pagtatapon ng aking asawa. Binibini, masama ito. Bakit ka mag-aalala? Narito ang punong ministro kahit bumagsak ang langit. Magsalita ka. Anong nangyari? Sina Victoria at ang angkan ng Thorne iyon. Umupa sila ng mga mananalaysay upang magpakalat ng chismis sa bawat bahay tsaa sa kabisera. Sinasabi nila na inaabuso mo ang kapangyarihan ng angkan ng Sterling upang itulak ang iyong sariling ama sa kamatayan at kunin ang dote. Ethan, wasakin ang bawat isa sa mga bahay tsaa na iyon.
Teka, Panginoon ko, hindi kailangan ng malaking martilyo. Dahil pinahahalagahan ng aking kapatid na babae ang kanyang reputasyon, ibibigay ko sa kanya ang pinakamalaking pagbagsak sa kabisera. Victoria, gusto mong makipagdigmaan ng chismis laban sa akin? Ang kunwaring inosente mong pag-arte walang kwenta. Ha ha ha. Victoria, kawawa ka naman. Ang sama ng loob ng kapatid mo. Nilimas pa niya ang sariling ama. Anong gagawin mo kapag nakapag-asawa ka na? Basta't ligtas si Senyor Tristan. Kaya kong tiisin ang kaunting paghihirap. Masyadong tuso si Clara. Naloko pa niya si punong ministro. Manahimik ka. Walang awa siyang mamamatay tao. At naglakas loob ka pang magchismis ng malakas? Kung ako ang tatanungin mo, si Clara ay anak lang ng mga ngalakal na amoy pera. Bakit pa natin siya papasukin? Gumamit siya ng maruming gayuma para mapasok ang kama ng lumpo na iyon. Gayuma, bakit hindi mo subukan sa sarili mo? Tingnan natin kung gusto ka ni punong ministro. Clara, anong ginagawa mo dito? Ito ay pribadong pagtitipon para sa aming mga magkakapatid. Magdadala ka ng napakaraming tao. Matatakot ang ibang mga ginang. Ate, ang aking ina ay nagkaroon lamang ng isang anak. Ako, ikaw na anak ng kabit, ay walang karapatang tawagin akong ate. Sobra ka na, Clara. Wala ka ng iba kundi isang babaeng iniwan. Kaya anong karapatan mong magyabang? Babaeng iniwan, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Ito ang lalaking tinawag mong ang dakilang tagapagmana ng angkan ng Thorn. Ang IOU niya, nakaluhod na nagmamakaawa upang humiram ng 500,000 piso. Maging ang kanyang panloob na damit ay binili gamit ang aking pera. Mga gago, At itinuturing mo pa rin siyang parang royalty. Naku, so ang angkan ng Thorn ay walang laman? Kung papakasalan ni Victoria ito, magiging byuda siya sa pangalan. Babayaran ang kanyang utang. Pagka, Teke, ang lahat ng ito. ate, bakit ka naman ganyan kasama? Kailangan mo ba kaming itulak sa kamatayan para masiyahan ka? Ako ang malupit. sinubukan ng ina mo na agawin ang dote ng aking ina at nilason ang aking pampakalmang tsaa ng Mercury. Gusto mong agawin ang aking kasal sa angkan ng Thorn, kaya nagbayad ka ng mga tulisan upang dungisan ako sa daan. Victoria, pakinggan mo akong mabuti. Ito ay simula pa lamang. Ipaparamdam ko sa iyo at sa iyong ina na sana ay patay na kayo. Binibining Vance, lahat ng iyong mga tindahan ng tela at damit na pagdesisyonan ng aming samahan na putulin ang lahat ng supply ng seda. Ha 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 ha! Clara, narinig mo ba iyon? Nilagay ka ng samahan sa blacklist. Haha! Kahit may pera ka, hindi ka makakabili ng kahit isang sinulid na seda. Sa kabutihang palad, binayaran ko ng maaga si Amo Chian upang putulin ang iyong supply. Tingnan natin kung makakapagmataas ka pa ngayon. Ginang, bumaba ang produksyon ng seda sa Timog. Sobrang baba, kahit sa ating samahan, hindi sapat para sa lahat. Kung handa po kayo, lumuhod at magmakaawa kay Victoria. Baka bigyan niya kayo ng ilang rolyo ng magaspang na tela. Lumuhod at yumuko ng 3 beses sa harap naming lahat. Aminin na nagkalat ka ng kasinungalingan tungkol sa angkan ng Thorn at ibabalik ko ang supply mo. Hindero, nabulok na ba ang isip mo? Hindi mo ba nababasa ang mga hangin sa kabisera? Akala mo ilang rolyo ng basura ang makakabihag sa akin? Ruby, ilabas ang ating mga paninda. Hayaan ang mga mamang ito na makita ang tunay na karangyaan. Ito ay mamahaling ice silk, handog mula sa kanlurang kaharian. Bawat pulgada ay katumbas ng ginto. Diyos ko! Noong kaarawan ng Inang Reyna noong nakaraang taon, siya ay nakatanggap lamang ng isang maliit na rolyo. Paano niya nakuha ito? Tindro, Itago mo ang walang kwentang seda mula sa timog para sa mga saplot ng angkan ng Thorn. sa ngayon, kumokontrol ang angkan ng Sterling sa 90% ng sistema ng transportasyon sa tubig ng kabisera. Simula bukas, nang walang pahintulot ng angkan ng Sterling, hindi makakakuha ang iyong samahan ng kahit isang sinulid na seda o butil ng bigas sa kabisera. Makalipas ang 3 araw, magugutom ka na, tindero. Maawa po kayo sa akin, Ginang. Bulag akong tanga. Kung isasara po ninyo ang sistema ng transportasyon sa tubig, lahat sa samahan, bata at matanda, magugutom. Pakiusap, bigyan mo ako ng paraan upang mabuhay. Ibibigay ko ang lahat ng aking pag-aari sa iyong serbisyo. Imposible iyan. Anak ka lang ng mga ngalakal. Paano mo makokontrol ang mga ruta ng kalakal? Paano? Dahil ako si Ginang Sterling at ikaw.
ay isang babae ng malapit ng mabangkarote na angkan ng Thorn. Sabihin mo kay Tristan Thorn. Tapos na ang deadline niya. Kung hindi siya magbayad bago lumubog ang araw bukas, kukunin ko ang isa sa kanyang binti. Clara Vance? Gusto kitang patayin. Papatayin kita! Sumumpa ako! Bini-bini. Sinadya nating paalisin ang mga bantay at isang driver lang ang dinala natin. Hindi ba ito masyadong mapanganib? Desperado na ang angkan ng Thorn. Gagawin nila ang lahat. Kailangan mo ng pain para mahuli ang lobo. Nawalan na ng pag-asa si Tristan dahil sa patubuan. Ang pagdukot sa akin para sa pantubos ang tanging opsyon niya. Kung hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon, paano siya mangahas na kumilos? Binibining Vance. Naglagay si Senyor Tristan ng 100,000 piso sa ulo mo. Gusto rin niya ang mga IOU at titulo ng lupa. Maging matalino ka. Isuko mo na sila at iiwan kong buo ang bangkay mo. Hindi mo gagalawin ang aking ginang. Napakakuripot ni Tristan. Napakaliit ba ng halaga ng buhay ni Clara Vance? Mayabang ka para sa isang babaeng patay na. Julian, paano ka nandito? Ang asawa ko ay hindi para sa mga hamak na tulad mong hawakan. Ang bilis dumating ng baliw na iyan. Mga tauhan, huwag kayong matakot, pilay siya. Hindi siya makakalaban sa wheelchair na iyan. Mas marami tayo. Sugurin natin siya. Hey, naglalabas ng aura ng espada. Nasa antas ka ng dalubhasa. Ang dami mong sinasabi. Maglagay ng bitag? Isinugal mo ang buhay mo? Paano kung isang segundo akong huli? Alam kong darating ka, mahal na prinsipe. Alam kong ikaw, alam kong darating ka, mahal na prinsipe. Huli na ako dumating. Parusahan mo ako, mahal na prinsipe. Ethan, itong mga upahang kriminal naglilingkod sa pera, hindi sa amo. Puwersahin ang bibig ng asong iyan. Gusto ko ang kanyang pag-amin na nakasulat. Sabihin na si Tristan ang umupa ng mga pumatay. Mahal na prinsipe, ang ebidensya ay walang butas. Pagtatangkang patayin si Ginang Sterling. Ang kasong ito, sapat ba para ibagsak ang kanyang angkan? Ethan, mobilisahin ang Capital Guard at lahat ng lihim na bantay ng angkan ng Sterling. Ngayon, lulubugin ko sa dugo ang angkan ng Thorn. Tristan, tapos na ang oras mo. Gusto kong panoorin ka. Mahulog sa impyerno na walang paraan palabas. Julian Sterling, maaaring ikaw ang punong ministro, ngunit ang angkan ng Thorn ang tumulong sa pagtatag ng kaharian na ito. Naglakas loob kang lumusob sa angkan ng Thorn kasama ang mga sundalo? Wala ka bang paggalang sa batas o sa emperador? Ang batas? Ako ang batas ng kahariang ito. Ginang, itigil mo na ang paggamit ng iyong edad bilang dahilan. Ang iyong pinakamamahal na apo ay umupa ng mga mamamatay tao para tambangan at patayin ako. Tiyak ang ebidensya. Kamakailan ay binigyan ako ng punong ministro ng isang titulo ng maharlika sa ilalim ng mga batas ng kahariang ito. Ang pag-upa ng mga mamamatay tao upang patayin ang isang unang ranggo na ginang ay may parusang pagtataksil. Ang buong angkan ay papatayin. Lola, iligtas mo ako. Hindi ko alam na mayroon siyang titulo ng maharlika. Napilitan ako. Si Clara ang nagpilit sa akin. Mayroon akong medalyon ng kaligtasan. Ibinigay ito ng yumaong emperador sa angkan ng Thorn. Pinapatawad tayo nito sa isang krimeng may parusang kamatayan. Julian Sterling, lalabag ka ba sa isang kautusang imperial? Ang matandang Soro, mayroon pa siyang nakatagong alas. Ang medalyon ng kaligtasan. Talagang kapaki-pakinabang ito. Maaaring iligtas ang kanyang buhay.
ngunit hindi siya makakatakas sa parusa. Baliin ang mga braso at binti ni Tristan. Alisin sa kanya ang kanyang titulo bilang tagapagmana. Gawin siyang karaniwang tao. Kumpiskahin ang lahat ng ari-arian ng angkan ng Thorn. Ikaw, sobra ka na. Hindi. Huwag mo akong pilayin. Huwag mo siyang saktan. Hindi mo siya maaaring hawakan. Ano, mahal kong kapatid? Gusto mo bang maranasan ang kapalaran ng basurang iyon? Sige, ipagkakaloob ko ang iyong kahilingan. Saktan mo rin siya. Hindi mo iyon magagawa. Clara Vance, Hindi mo ako maaaring hawakan. Buntis ako. Nagdadala ako ng anak ni Senyor Tristan. Ang anak na ito ay dugo ng angkan ng Thorn. Subukan mo lang akong hawakan. Ang inang emperadora ay hindi ka patatawarin kailanman. Buntis? Noong una, sa aking nakaraang buhay, hindi siya buntis. Sa aking nakaraang buhay, ikinulong ako ng angkan ng Thorn sa isang kubeta. Araw-araw, uminom si Victoria ng gamot sa pagbubuntis bago ako. Ngunit alam ko na ito ay gamot na pekeng pagbubuntis. Gusto niyang maging legal na asawa niya, kaya nagpanggap siyang buntis upang mapakasal kay Tristan. Ang tiyan niya ay tiyak na peke. May tagapagmana ako. Clara, narinig mo ba ako? Dinadala ni Victoria ang panganay na tagapagmana ng angkan ng Thorn. Saktan mo siya at wawakasan mo ang lahi ng Thorn. Oh, buntis siya? Tingnan natin kung totoo kapag sinuri siya ng doktor ng palasyo. Ikaw, Huwag akong hawakan. Kahit sinong doktor na tawagin mo ay maaari mong suhulan para saktan ang baby ko. Kautusan ng mahal na ina. Ang mahal na ina ay nag-uutos. Si Tristan Thorn ng angkan ng Thorn ay nagkasala ng malubha para sa ambag ng kanyang angkan sa pagkakatatag at sa pagbubuntis ni Ginang Vance. Ang kanyang buhay ay ililigtas. Babawiin ang kanyang titulo. Kukunin ang angkan ng Thorn. Dalhin si Ginang Vance sa estate ng mahal na ina upang maghintay sa panganganak. Huwag siyang gambalain. Ito ang kautusan. Mukhang pabor pa rin sa akin ang tadhana. Kapag naipanganak ko na itong bata, gagantihan ko ang kahihiyan ngayong araw ng 100 beses. Ganoon ba? Kung ganoon, mas mabuting protektahan mo ang sanggol na iyan. Pagkatapos ng lahat, mas mataas ang lipad mo. Mas masakit ang bagsak mo. Ginoo, ano naman ang tungkol sa akin? Dapat din ako. Mga bantay, itapon ninyo siya. Bakit ang lamig mo? Mukha kang masama. Nalason ka? Bumalik sa mansyon. Bilisan mo. Ginang, 5 taon na ang nakaraan, siya ay tinamaan ng lason ng matinding ginaw. Sumisiklab ito tuwing ginagamit niya ang kanyang panloob na kapangyarihan. Ilang araw na ang nakaraan para iligtas ka. Pinilit niyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang lason ay umabot na sa kanyang puso. Ganito siya napunta dahil sa pagligtas sa akin. Hindi ko siya hahayaang mamatay. Ethan, bantayan mo ang labas. Huwag mong hayaang may lumapit. Sabi ng mga medikal na aklat ni Inay na ang dugo ng katawang araw ay makakalaban sa lason ng matinding ginaw. Si Inay ay may katawang araw. Gayon din ako. Julian, Hindi kita hahayaang mamatay. malaki pa ang utang mo sa akin kahit pumunta ka sa impyerno. Kakalad ka rin kita pabalik. Baliw ka ba? Sino bang nag-utos sa iyo na iligtas ako ng dugo mo? Mangangalakal ako. Hindi ako gumagawa ng masamang negosyo. Pag-aari ko na ang buhay mo ngayon. Punong ministro. Limang taon na ang nakalipas, pinamunuan ng aking ama ang mga kawal sa Hilaga. Para makuha ang kontrol ng hukbo, pinigil ni Prinsipe Cedric ang aming mga supply at ibinenta ang aming mga plano ng labanan sa kaaway. Namatay ang aking ama sa isang ulan ng mga palaso. Habang lumulusot, natamaan ako ng lason ng matinding ginaw sa magkabilang binti.
Kinailangan kong magpanggap na lumpo at maghintay ng tamang pagkakataon hanggang ngayon. Prinsipe Cedric. Si Tristan ay gumugol ng maraming taon sa pandaraya sa mga talaan at paglalaban ng pera para kay Prinsipe Cedric. Pinoprotektahan ng Reyna Ina ang angkan ng Thorn para protektahan ang pera ni Prinsipe Cedric. Ang angkan ng Thorn ay naglilingkod kay Prinsipe Cedric? Tama. Plano ni Prinsipe Cedric na agawin ang trono. Ang pinakakailangan niya ay pera at armas. Ang iron ore na nakuha ni Tristan ay inimbak para kay Prinsipe Cedric. Panaginip lang iyon. Julian, kung kaya kong ibagsak ang angkan ng Thorn, kaya kong durugin ang mga ambisyon ni Prinsipe Cedric. Ano ang plano mo, Ginang? Susuportahan kita ng buo. Putulin ang lahat ng kanilang pagkain at supply ng itim na bakal. Unang hinto, isara ang pinakamalaking lihim na kamalig ng kabisera, kamalig ng Alpha. Ginang, parang kamalig ito. Sa totoo lang, armory ito ni Prinsipe Cedric at taguan ng perang marumi. Mabigat ang bantay nito. Hindi bababa sa 300 piling mandirigma. 300? Wala akong pakialam kung sino ang nagbabantay nito. Papasabugin ko ito. Sindihan ng fuse. Pasabugin ang mga tarangkahan. Ethan, dalhin mo ang iyong mga tauhan sa laro. Kunin ang kanilang mga plano ng armas at ledger. Huwag hayaang gumalaw ang mga. Opo, Ginang. Ginang Sterling. Nagpapadala ng pagbati si Prinsipe Cedric. Ang iyong buhay ay magtatapos dito ngayon. Napakabilis niya. Hindi ko kaya ang ganoong lakas. Ethan, Hahaha. Susunod ka. Mamatay ka. Sino yan? Lalapastanganin mo ang babae ko? Papatayin ko ang baka. Kamag-anak mo. Imposible. Ang mga litid mo. 5 taon nakalipas, pinutol ng tulisan ng hilaga ang litid mo ng pilak na talim ng kawalang hanggan. Maalamat na laso nito. Walang lunas. Sa kamay ng asawa ko, walang imposible. Sumuko. Mabubuhay ka. ang kapangyarihan niya lang ang alam ko. Hindi ang 5 taon niyang lason ng yelo. Naantala niya ang paghihiganti sa kanyang pamilya. Itinago ito sa mundo at nagdusa mag-isa. Clara, pasensya na. Matagal kitang pinagsinungalingan. Kandaduhan ng bodega. Ipadala ang lahat ng ledger at plano sa manor ni Sterling agad. Saka, ilabas ang aking utos. Simula ngayon, ang mga utos ni Ginang Sterling ay aking utos. Lason ako noon. Nasira ang mga ugat ng 2 binti ko. Isang tanyag na manggagamot ng aking ama ang nagtakip ng pressure points ko ng gintong karayom at nailigtas ang buhay ko. Nakaligtas ako, pero tuluyan ng lumpo ang mga binti ko. Para lokohin ang mga espiya ni Prinsipe Cedric, sinabi ko sa lahat na isang ulan ng palaso ang nagpabagsak sa akin. Sa lahat ng mga taong ito, lihim akong naghanap ng antidote. Hanggang ako, noong gabing iyon sa lihim na silid, pinigil ng dugo mo ang malamig kong lason at pinagana ang mga gintong karayom sa loob ko. Nag-counteract ang mga lason at mahimalang naibalik ang mga ugat ko. Kung wala ka, mananatili ako sa wheelchair magpakailanman. Sa awa ng iba, Clara, ikaw ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Tungkol sa mga kaaway mo, Sabay nating ibabagsak sila. Ulat. Ang mga lihim na talaan na nakumpiska mula sa kamalig ay naayos na.
Lihim na gumawa ng mga sandata si Prinsipe Cedric at nakipagsabuatan sa mga barbaro sa Hilaga. Ang mga talaan ng transaksyon ng Mystic Iron na ito ay direktang patungo sa palasyo ng Hilaga. Nagpapalaki siya ng banta sa hinaharap. Ibabenta niya ang kaharian para sa trono. Ginamit ni Doña Clara ang mga negosyong iniwan ng ina ko. Bawat piso ay napunta kay Victoria na siyang nagtustos kay Prinsipe Cedric. Ginawa nilang pribadong bangko ni Prinsipe Cedric ang mga negosyo ng pamilya mo. Kaya pala, pinrotektahan ng Reyna Ina si Victoria. Ang sanggol na dinadala niya ay isa lamang naglalakad na vault. Gusto tayong makilala ni Prinsipe Dominic bukas sa templo ng Amihan sa labas ng lungsod. May mahalagang impormasyon siya tungkol sa pagtataksil ni Cedric na pag-uusapan ng personal. Dominic? Sa nakaraang buhay ko, nanatili siya sa anino at hindi nakialam sa politika. Bakit siya lalapit sa atin ngayon? Bago ako masunog, sa pamamagitan ng apoy, nakita ko ang karwahe ni Dominic sa likod na gate ng angkan ng Thorn. Lihim siyang nakikipagkita sa mga tauhan ni Cedric. Ito ay tiyak na bitag. Unong Ministro, Ginang Sterling, patawarin ninyo ang hindi inaasahang imbitasyon. Sana po ay hindi kayo nagagalit. Kay buti ninyo, mahal na prinsipe, ano ang mahalagang impormasyong ito na binanggit ninyo? Naku, ang magkapatid ay hindi dapat maging masyadong mabilis na sirain ang isa't isa. Ang aking kapatid, wala na siyang katwiran. Nakalista dito ang lahat ng opisyales na sangkot sa pagtataksil. At ang kanilang mga liham na nakikipagsabuatan sa mga tribo ng Hilaga. Plano ng aking kapatid na magsagawa ng isang coup sa pangangaso sa Taglagas sa loob ng 3 araw. Isang coup sa pangangaso. Ano ang balak niya? Sinuhulan niya ang commander ng Imperial Guard. Sa panahon ng pangangaso sa Taglagas, magsasagawa siya ng pag-atake sa kanyang kamahalan na magmumukhang inatake siya ng isang mabangis na hayop. Isang nakamamatay na atake ng hayop. Ipapapatay niya si ama at isasangkot kayo, punong ministro. Pagkatapos, sa ilalim ng bandila ng paglilinis sa palasyo, aangkinin niya ang trono. Ibinahagi ninyo sa amin ang napakahalagang impormasyong ito. Ano ang gusto ninyong gawin namin? Iligtas ang buhay ng ama. Iyon lang ang hinihiling ko. Wala akong gaanong impluensya. Ang punong ministro ang aking tanging pag-asa. Sa pangangaso, tutulungan ko kayo na sumalakay mula sa loob at labas at durugin ang plano ng aking kapatid ng tuluyan. Teka, ang mahinang amoy na iyon sa kanyang damit. Ito ang base scent ng lason ng 7 araw na tulog. Noong labis na nagkasakit si inay, ang pang-araw-araw na gamot ni Doña Clara ay may parehong amoy. Hinanap ko ang lahat ng medikal na aklat at kinumpirma ko ito. Ito ay natatangi sa ipinagbabawal na lason ng kanluran, ang lason ng 7 araw na tulog. Kaya hindi si Prinsipe Cedric ang nasa likod ni Doña Clara. Ikaw iyon, ginamit mo si Doña Clara upang lasunin ang aking ina, upang masakam mo ang yaman ng negosyo ng pamilya Vance at tustusan ang iyong ambisyon sa trono. Hindi mo kami inanyayahan dito ngayon dahil gusto mo ng alyansa, nagtatakda ka ng bitag. Gusto mong ako at si Julian ay alisin si Prinsipe Cedric at pagkatapos ay anihin mo ang lahat ng gantimpala para sa iyong sarili. Sa templo ng Amihan, naamoy ko ang pabango ni Prinsipe Dominic. Iyon ang eksaktong parehong amoy mula noong nalaso ng aking ina, ilang taon na ang nakalilipas. Kaya sinasabi mo na ang nasa likod ng pagkalason ng iyong ina ay hindi si Doña Clara? Isang babae lamang na pangalawa, tulad ni Doña Clara, ay hindi makakakuha ng ipinagbabawal na lason ng palasyo. Si Prinsipe Dominic ay tiyak na nagbigay nito at nangako sa kanya ng gantimpala. Ginamit niya siya upang patayin ang aking ina at agawin ang kontrol sa yaman ng aking pamilya. Lahat ng sinabi niya ngayon, lahat iyon ay isang bitag, isang plano upang pumatay ng 3 ibon gamit ang isang bato. Sa aking nakaraang buhay, si Prinsipe Cedric ay namatay sa kanyang pag-aalsa. Ang siyang sa huli ay umupo sa trono ay ang tila walang pakialam na si Prinsipe Dominic. Akala ko siya ay naging mapalad lamang, ngunit siya pala ang nag-set ng nakamamatay na bitag na ito mula pa noon. Ibinulong niya sa atin ang plano ni Prinsipe Cedric upang tayo ang pumatay kay Prinsipe Cedric para sa kanya. Ang mantis ay sumusubaybay sa sikada. Hindi namamalayan ang ibon sa likod nito. Siya ay aangat sa kapangyarihan sa ibabaw ng lahat ng aming mga bangkay. Pagkatapos ay maglalabas siya ng isa pang puwersa kapag tayo at si Prinsipe Cedric ay parehong pagod na at bigla na lamang sasalakay. Lilipulin niya tayong lahat. Sa ganoong paraan, aalisin niya ang kanyang pinakamapanganib na kapatid at ikaw, ang punong ministro na namumuno sa korte. Pagkatapos ay aangkinin niya ang trono upang ipaghiganti ang kanyang ama na may perpektong legalidad.
Ang galing ng plano. Iyan na ang masasabi tungkol sa mabait na si Prinsipe Dominic. Siya ay mas walang awa kaysa sa isang ahas. Niloko niya tayong lahat. Hindi pa huli ang lahat. Ngayong alam na natin ang kanyang galaw, maaari nating ibalik ang kanyang plano laban sa kanya. Gusto niyang maging ang ibon na naghihintay na sumalakay. Kung gayon, tayo ang magiging manganggaso na may tirador. Ano ang plano mo, Ginang? Gusto niya tayo sa panganggaso sa Taglagas upang maglaban hanggang kamatayan, hindi ba? Kung gayon, magpapakita tayo ng palabas para sa kanya. Ngunit bago ang palabas, kailangan kong bumalik sa aking ari-arian ng pamilya. Nakatago sa mga dote ng aking ina ay isang kayamanan na maaaring magbago ng takbo ng laban. Ang iyong ari-arian ng pamilya ngayon mahigpit na hawak ng mga tauhan ni Prinsipe Cedric. Bitag ng kamatayan ito. Bitag ng kamatayan man o hindi, papasok ako. Hindi lang ako babawiin ang akin. Balak ko ring bigyan ang aking mahal na ama at madrasta ng isang espesyal na regalo. Aba, kung hindi ito ang dakilang Ginang Sterling. Bakit ka bumalik sa kubong ito? Pinalayas ka ba ng mga Sterling? Kaya napunta ka rito para magmakaawa sa amin? Walang utang na loob kang bata. Nakipagsabuatan ka kay Julian. Sinira ang angkan ng Thorn at nawalan ng patron ang pamilya natin. At naglakas loob ka pang bumalik? Bumalik ako para sa iniwan ng nanay ko. Kapastangan. Ang dating sa iyong ina ay sa pamilya Vance. Wala kang makukuha kahit isang karayom o sinulid sa bahay na ito. Ama, sigurado ka bang gusto mo akong pigilan? Akala mo ba ang proteksyon ni Prinsipe Cedric ay wala kang dapat katakutan? Wala ka kundi tuta niya. Ikaw, paano mo nagawa? Ano? May lihim na silid dito? Iniwan ng aking ina ang rutang ito ng pagtakas para sa akin. Sabi niya, mapanlin lang ang mga tao, lalo na ang nasa tabi mo. Nahanap ko ang baluting seda ng langit na iniwan ng nanay ko sa akin. Hindi ito tinatabla ng patalim, tubig at apoy. Clara Vance, ikaw na maliit na peste. Akala mo ba nakaplano ka na sa lahat? Ngayong nasa akin ka na, tingnan natin kung paano ka tatakas. Ibigay mo na. Pagkatapos, luhod ka sa harap ko. Miss, iwan mo ako! Takbo! Tumahimik ka! Clara, bibilang ako hanggang 3. Tara na. Ikaw, pasaway, hindi ka aalis. Mamamatay tayong dalawa rito. Marcus Vance, basahin ang liham ng aking ina. Nilalagyan ni Clara ang pampakalma kong insenso ng lason ng 7 araw. Natulog araw-araw, unti-unti akong pinapatay. Pag namatay ako, kung may mangyari kay Clara, ang babaeng iyon ang may kasalanan. Nakikita mo na ba ang totoo, mahal kong ama? Ang babaeng inalagaan mo ng maraming taon ay nilason ang iyong unang asawa. Anong sinabi mo? Si Clara ang pumatay sa nanay mo? Hindi lang iyon. Para sa babaeng iyan, ginawa mong paglalabahan ng pera ni Prinsipe Cedric ang mga negosyo ng Vance. Akala mo umaangat ka, pero sa totoo, pinapahamak mo ang pamilya Vance. Imposible. Imposible. Ito. Ama, bahala ka na. Buwisit ka. Sinaktan mo ang unang asawa ko. Papatayin kita. Ang estilo ng kanilang espada ay kapareho ng sa mga bantay dilim sa lihim na sulat ni Dominic. Mga tauhan ni Dominic. Pinapatahimik tayo niya. Nag-utos ang mahal na prinsipe. Ang mga Vance ay nagtaksil. Walang awa. Patayin ang lahat sa estate. Awa!
Pakiusap, wag mo akong patayin, sir. Pinilit ako ni Prinsipe Cedric. Mayroon akong ledger na nagpapatunay ng kanyang pagtataksil. Ibibigay ko ito kay Prinsipe Dominic. Paglilingkuran ko siya habang buhay. Sinabi ng mahal na prinsipe. G. Vance, matalino kang tao. Gusto niyang makita mo kung ano ang mangyayari sa mga nagtataksil sa kanya. Dalhin ang ledger sa mataas na hukuman. Alam mo kung ano ang sasabihin. Huwag mo akong pilitin na sabihin ng detalyado. Oo, sir. Ako. Naiintindihan ko. Natigilan silang lahat. Nag-iisip lang ako. Sa pangangaso sa Taglagas, Kapag humarap ka sa lahat na ganito, ang mga mukha nila ay walang katumbas. Higit pa riyan, inaalala kita. Tuso si Prinsipe Dominic. Mapanganib ang pangangaso sa Taglagas. Isuot mo ito at walang talim na makakatusok sa iyo. Maaaring iligtas ang buhay mo. And Iniwan ito ng iyong ina sa iyo, ang tanging alaala at proteksyon mo. Hindi ko ito matatanggap. ang buhay mo ay pag-aari ko na ngayon. Kung sabihin kong isuot mo ito. Hindi ko ito kailangan. Ikaw ang may kailangan dahil nandito ka. Ikaw ang aking pinakamalaking proteksyon. Naglalaro ka sa apoy. Mahal na Ginoo, mahal na ginang, balita mula sa palasyo, nasunog ang panlabas na silid ng Dowager. Victoria, labis na nabigla si Victoria. Napaaga ang kanyang panganganak sa villa at nanganak ng isang lalaking sanggol. Sinasabi niya sa lahat na ang marka ng dragon sa kanyang ibabang likod ay nagpapatunay na siya ay may dugong maharlika. Marka ng dragon? Alam ko na noon pa na hindi siya buntis. Ang di umano'y napaagang panganganak na ito ay walang iba kundi ang pagpapalit niya ng sanggol na galing sa kung saan. Victoria, akala mo ba ang pekeng marka ng dragon ay makakapagbabago nito? Sa harap ng buong kaharian, ipaparanas ko sa iyo ang pagbagsak mula sa langit patungo sa putikan. Nakakalakad na ba ang punong ministro? Paano naging posible iyon? Hindi ba siya lumpo? Paano nakabawi ang punong ministro? Magsimula na ang pangangaso sa Taglagas. Nagiging hindi mapakali ang mga isda. Hayaan nang ang bagyo ay magngit-ngit ng husto. Ama, huwag po kayong matakot. Dumating ako para iligtas kayo. So good. Nagre-rebelde ka ba? ate, ano ang ginagawa mo? Sa tingin mo, hindi ko alam. Hindi ka naman nabuntis. Binili mo ang batang ito mula sa babaeng ito. Kaya sabihin mo, kung ipapakita ko sa kanyang kamahalan ng ebidensya, sino ang paniniwalaan niya? Ikaw o ako? Kasinungalingan yan. Nakahanap ka ng isang hamak na kung saan-saan para siraan ako. Ipapatay mo ang buong angkan mo. Nagpanggap kang buntis para sa kapangyarihan?
at nakipagsabwatan kay Prinsipe Cedric upang maghasik ng kaguluhan gamit ang peking tagapagmana. Sapat na iyan para wasakin ang iyong buong angkan. Mga pahayag ng hilot at manggagamot ng korte. Sinuhulan mo ang hilot upang palitan ang sanggol sa panganganak. Ipinapakita ng record na bumili ka ng gamot para sa peking pagbubuntis mula sa manggagamot ng korte. Victoria, ano ang masasabi mo ngayon? Victoria, magulo na sa labas. Sumama ka sa akin ngayon. Clara, anong ginagawa mo dito? Prinsipe Cedric, binalak mong samantalahin ang pekeng tagapagmana upang maglunsad ng paghihimagsik. Matagal nang nakita ng lahat iyon. Anong sabi mo? Ibinunyag mo ang ating lihim na plano at dinala mo siya rito para sirain ang lahat. Hindi ako. Pinagbintangan niya ako. Ikaw na walang kwentang anak. Ano ang ginagawa mo? Ama, inosente ako. Si Victoria ay may masamang motibo. Ginamit niya ang peking apo ng imperyo upang guluhin ang bantay ng palasyo at makipagsabwatan sa mga rebelde. Pinatay ko siya sa sobrang galit. Clara, ipaliwanag mo ang iyong sarili. Kamahalan, nagpanggap si Victoria na buntis at nakipagsabwatan kay Prinsipe Cedric. Nakipagsabwatan kay Prinsipe Cedric upang guluhin ang korte gamit ang peking tagapagmana. Mayroon kaming mga saksi at pisikal na ebidensya. Bukod pa rito, si Prinsipe Cedric ang utak ng pag-atake ng halimaw sa kamahalan. Prinsipe Cedric, tungkol sa pag-atake ng halimaw, ipaliwanag mo ang iyong sarili. Kasinungalingan iyan. Clara ay naghihiganti sa akin. Tingnan mo si Julian. Pinatay niya ang baboy ramo na iyon gamit ang mabigat na pana na mahigpit na ipinagbabawal ng hukbo. Nagtago siya ng mabigat na pana. Siya ang nagbabalak ng pagtataksil. Siya. Ang yumaong emperador ay nagbigay ng tanda ng presensya ng soberano. Maaari akong tumawag ng 100,000 sundalo ngayon at hindi mo ako mapipigilan. Iniligtas ako ng punong ministro. Prinsipe Cedric, ano ang iyong depensa? Ama, ang ginawa ni Prinsipe Cedric ay lubos na hindi mapapatawad. Sinamsam ko ang mga liham ng aking kapatid. Ipinapakita nito na nakipagsabwatan siya sa Hilaga. Ibinenta niya ang aming mapa ng hangganan upang magplano ng pagtataksil. Hayop ka! Nakipag-alyansa ka sa ating kaaway? Bantay! Hulihin ang taksil na anak na ito. Dominic, pinagbintangan mo ako. Ama, huminahon ka. Inilantad mo ang kanyang mga krimen. Gagantimpalaan kita ng mabuti. Karapat-dapat siya sa isa. Kamahalan, si Prinsipe Dominic ay karapat-dapat sa gantimpala. Ngunit mayroon din akong talaan na dapat suriin ni Prinsipe Dominic. Ginang Sterling, ano ito? Kamahalan, si Prinsipe Cedric ay nakipagsabwatan nga sa Hilaga, ngunit siya ay isang alipin lamang ng iba. Ang tunay na taksil ay ibang tao. Ito ay walang iba, kundi si Prinsipe Dominic na laging tahimik. Clara, itigil mo ang paninira sa akin? Seta pa ito? Ang saksi ang mag-aayos niyan. Dalhin sila rito. Kamahalan, inaakusahan ko si Prinsipe Dominic na pinilit akong ilipat ang mga ari-arian ng Vance at ginamit si Doña Clara para lasunin ang aking unang asawa. Walang galang. Bumagsak na si Prinsipe Cedric, kaya ngayon gusto mo akong ibagsak? Si punong ministro ang nag-udyok sa kanya. Marcus Vance, mayroon ka bang patunay na pinilit ng prinsipe si Doña Clara na lasunin ang iyong asawa gamit ang lason ng 7 araw na tulog? Sinakop niya ang mga negosyo ng Vance at ipinagbili ang lahat ng itim na bakal ng kaharian sa Hilaga. Ang mga talaan sa ilalim ng pangalan ni Prinsipe Cedric ay pawang peke. Okay? Kamahalan, ito ang tunay na ledger na inialay ng aking ina ang kanyang buhay upang protektahan. Nakatala rito ang bawat transaksyon sa pagitan ni Prinsipe Dominic at ng mga tribo ng Hilaga. Pinaparahan niya si Prinsipe Cedric upang maging salarin habang siya ay nagplano ng pagtataksil laban sa korona at sa kanyang kamag-anak.
Ikaw na taksil na anak, paano mo nagawang magplano ng ganito sa harap mismo ng aking mga mata? Ama, ngayong nakita mo na ang lahat, wala nang saysay ang magpanggap pa. Ano ang balak mo? Mga guwardiya, dakpin ang taksil na ito. Aarestuhin ang isang prinsipe? Pinagtaksilan mo ako. Ama, may iba na dapat nang umupo sa trono noon pa. Ngayon, mamamatay si Prinsipe Cedric. Mamamatay ka. Si Julian at Clara ay mamamatay din. Ang buong lugar ng pangangaso ay napapaligiran ng aking 30,000 na kawal. Wala sa inyo ang makakatakas. 30,000? Wala ka bang ideya kung ano ang kaya kong gawin? Julian, umatras ka. Isa pa mong hakbang at ipapapugot ko siya. Punong ministro, iligtas mo ako. Kakasabi mo lang na papatayin mo ang asawa ko. Sunog, tadtarin siya ng pana. Anong nangyayari? Akala mo ba ang mga Sterling ay madaling talunin? Nitong nakaraang buwan, nagdala ako ng higit pa sa seda sa kabisera at sapat na pulbura para patagin ang kalahati ng bakuran ng pangangaso. Ibigay mo sa akin ang formula ng lunas para sa lason ng 7 araw na tulog. O gagawin kong impyerno ang buhay mo at ipagkakait ko sa iyo ang kamatayan. Ha! Walang antidote ang lason ng 7 araw na tulog. Ang tanging magagawa mo ay sumama sa iyong ina sa kamatayan. Ha 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 ha! Tingnan natin kung gaano katagal ang yabang na iyan. Ito ay isang pinahusay na lason ng 7 araw na tulog. 10 beses itong mas mabilis kumilos. Magsaya ka. Ah, ang antidote. Magsasalita na ako. Magsasalita na ako. Ang punong ministro at si Ginang Sterling ang nagligtas sa atin ngayon. Pakinggan ninyo ang aking utos. Si Ginang Sterling ay itinalaga bilang dakilang dukesa, tagapangalaga at binigyan ng medalyon ng kaligtasan. Salamat po, kamahalan. Huwag mo nang subukan ang lason sa sarili mo. Kahit walang antidote, kaya ko itong linisin gamit ang aking panloob na lakas. Inuutusan mo ba ako? Ginagamit ko ang karapatan ko bilang asawa mo. Panginoon ko, ginang ko, may balitang mula sa hangganan. Dumating ng maaga ang mga sugo ng palasyo ng Hilaga sa kabisera. Nadurog ang Hilaga. Ang pagpapadala ng sugo ngayon ay nangangahulugang gusto nila ng kapayapaan. Hindi para sa kapayapaan, hinihiling ng mga sugo na isuko natin si Ginang Sterling. Sabi nila, kinuha niya ang banal na relikya ng Hilaga. Maliban kung isuko natin siya, gigibain ng kanilang mga kabalyero ang ating hangganan. Ang kayabangan. Dahil naghahanap sila ng kamatayan, ibibigay ko. Teka, ang banal na relikya ng Hilaga? Hindi kailanman binanggit ng aking ina ang anumang relikya. Gusto kong makita kung ano ang tunay nilang balak. Sinong bulag na hangal ang nangangahas na humarang sa karwahe ng dukesa tagapangalaga? Clara, kinuha mo ang lahat sa akin. Papatayin kita. Tristan, mas mahirap kang patayin kaysa sa inaakala ko. Papatayin kita. Kung lalapit ka pa sa kanya, mamamatay ka. Paano ito nangyari? Ako ang tagapagmana. May dugong maharlika ako. Prinsipe ako. Mababang alila ka. Hindi mo karapat-dapat ang lahat ng ito. Dahil tanga ka, Ethan. Baliin ang kabilang binti niya at itapon siya palabas ng kapital. Patawarin mo ako. Aray. Lottie. Taon na ang lumipas. Mas walang awa ka pa kaysa sa iyong ina noon. Ito, ang mga tampok niya, katulad ng babae mula sa Hilaga sa larawan ni Ina. Noong nagdedeliryo si Ina sa kanyang lagnat, binanggit niya ang isang pangalan na Nalan. Maaring siya ay isang kakilala ni Ina sa Hilaga, marahil ay isang kadugo.
mo ba kilala ang sarili mong tita? Santa Maya, ang pag-aacting na reunion ng pamilya. Sobrang klise. Ang iyong ina ay minsang napili bilang mataas na saserdotisa ng palasyo ng Hilaga. Ipinagkanulo niya ang maharlikang pamilya at ninakaw ang mapa ng hangganan. Ang mapa ng hangganan? Hindi ko alam kung nasaan ang walang kwentang mapang iyon. Ibigay mo yan at sumama ka sa akin sa Hilaga. Mabubuhay ka sa karangyaan sa natitira mong buhay. Kahit alam ko, hindi ko ito ibibigay sa inyong mga ganid. Akala mo ang maliliit mong trick sa negosyo ay kayang kalabanin ang buong Hilaga? Tingnan natin yan. Ginang, nawawala si Ruby. Ano ang sinabi mo? Nakita ko ito sa kwarto ni Ruby. Isang piling mandirigma ang nakapasok sa Sterling Manor. Clara, tinalo mo ako sa negosyo. Inamin ko. Kung gusto mong iligtas ang iyong katulong, dalhin ang mapa ng hangganan sa templo, sa gulod ng bagsak na palkon, sa labas ng lungsod sa hating gabi. Pumunta ka ng mag-isa. Naglakas loob kang saktan si Ruby. Santa Maya, pinagalit mo talaga ako. Ethan. Opo sir, iutos ang lahat ng bantay dilim, palibutan ang gulod ng bagsak na palkon. Ngayong gabi, ako'y papaaralin ang mga taga-Hilaga na iyon. Matuto ng mahirap na aral. Teka, bawal kang pumunta. Kinidnap ng babaeng iyon si Ruby. Malinaw na hinahabol ka niya. Papasok ka sa iyong kamatayan. Hindi ko ito papayagan. Gusto niya ang mapa ng hangganan. Meron ako ng gusto niya, kaya may leverage ako. Magtiwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito, ililigtas ko si Ruby at wawakasan na ang banta ng Hilaga minsan at magpakailanman. Pero, kailangan kitang makipagtulungan ng lihim at magpanggap tayong nag-aaway. Siya. Pero kung saktan ka nila kahit kaunti, o galawin ang isang buhok sa iyong ulo, lahat ng taga-Hilaga ay magbabayad ng dugo. Ang tapang mo. Talagang nag-iisa ka pumunta. Nasaan ang mapa? Una, pakawalan mo si Ruby. Saka ko ibibigay sa iyo ang mapa. Huwag tayong magkunwari. Wala kang posisyon para makipagtawaran. Ibigay mo ang mapa ng hangganan at hahayaan kong mabuhay ang babae. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung naging malupit ako. Hey, Talaga bang iniisip mo ako, Clara Vance, ay ganoon kadaling apihin? Alam kong hindi ka ordinaryong babae. Nag-ukit ka ng lugar sa kabisera at inimpluwensyahan ng bawat paksyon. Siyempre, may backup plan ka. Dahil alam mo na iyan, dapat mo ring malaman ito. Kung saktan mo si Ruby sa anumang paraan, walang sino man sa iyong panig ay makakalabas ng buhay sa gulod ng bagsak na palkon. Pumapalibot na ang aking mga tao sa lugar na ito. Kung ipipilit mo ang mutual destruction, hindi ka mananalo. Naglakas loob akong pumunta rito dahil handa akong dumating. Meron kang mga plano at may sarili akong suporta. Kung akala mo ang iyong mga nakatagong puwersa ay makapagpababa sa akin, walang muwang ka. Saka nating subukan. Tingnan natin kung sasaktan mo muna siya o kung magpapakita tayo ng ating mga baraha at sirain ang isa't isa. kahit sino ay pwedeng magsabi ng walang katotohanan. Kung talagang sigurado ka, hindi ka sana nag-iisang pumasok sa bitag ko. Clara, tumigil ka na sa pagpapaliban. Ibigay mo ang mapa ng hangganan. Ibabalik ko ang iyong katulong na ligtas at maayos. Alam nating dalawa, kung lalaban tayo, kahit mamatay ka, hindi mapipigil ang aking mga lihim na ahente. Gusto mo ang mapa, gusto ko siya. Ang kompromiso, ang tanging paraan para mabuhay tayong dalawa. Kung hindi mo maibigay ngayon, mamamatay ang aliping ito. Kaya gusto mong gawing pangit ito? Ikaw ang ayaw makinig. Ibigay mo ang mapa. O mag-uwi ka ng bangkay. Balak kong iligtas ang iyong dignidad. Pero tumanggi ka.
Naglakas loob kang kulungin ang asawa ko at gawing bihag ang aking katulong, mga basura ng Hilaga. Patayin silang lahat. Kaya ito ang iyong reserbang plano. Isama si Prinsipe Julian. Isama si Prinsipe Julian. Tama na ang usapan. Tama na ang usapan. Ang hindi ko makuha, walang ibang makakakuha. Mamatay ka. Natalo ka. Ngayon, sabihin mo. Ano ang mapa ng hangganan? Hahaha, ang aming kaharian ay gumugol ng isang siglo sa pagsusuri ng bawat pulgada upang likhain ang mapa ng hangganan na iyon. Noong kinuha ng iyong ina ang mapa ng hangganan na iyon, pinunit niya ang mismong pundasyon ng aming kaharian. Hindi nakabawi ang aming mga tribo sa loob ng isang siglo. Naganulo ang iyong ina sa Hilaga. Kinuha niya ang mapa ng hangganan at pinahina ito ng isang siglo. Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Kinuha ng aking ina ang mapa na iyon, hindi dahil sa pagkakanulo, dahil tumanggi siyang payagan ang Hilaga na gamitin ang mga daanan at ruta ng kalakalan nito para salakayin ang ating mga hangganan. At magdulot ng kapahamakan sa dalawang bansa, pinili niyang pigilan ang paglawak ng Hilaga. Iyon ang kanyang awa. Ngayon, sinunog ko ito dahil sa iisang dahilan, hindi kita papatayin. Piliin ng matalino ang iyong landas. Punong Ministro, narinig ko na pinakawalan ninyo si Santa Maya at sinunog ang ilang mahalagang mapa. Ang iyong autoridad bilang punong ministro ay lumaki ng medyo sobra. Anong ginagawa mo? Itong trabahong walang kwenta? Matagal ko nang gustong umalis. Pinangako ko sa asawa ko na isasama ko siya sa paglalakbay. Tungkol naman sa kahariang ito, kamahalan, paglaruan ninyo ito ng mag-isa. Sumalya ang espada ni Prinsipe Cedric. Hindi ako tatanggapin ng langit. Ang batang ito ay magiging piyesa ko sa paghihiganti. Julian Sterling, Clara Vance. Laro natin ay nagsisimula pa lamang. Narinig ko ang iyong anak ay may pulang taling. Patingin po. Iniligtas ako ng langit. Sinugatan ako ni Prinsipe Cedric sa kaguluhan. Bahagya akong nakaligtas para iligtas ang kanyang nag-iisang tagapagmana, alang-alang sa bata. Kamahalan, maawa po kayo sa akin. Ang ilan sa aking mga anak ay patay na at ang iba ay lumpo. Tungkol naman sa batang ito, maaring kahiya-hiya ang kanyang pinagmulan. Ngunit sa aking pagkilala, siya ay isang lehitimong tagapagmana ng hari. Kailangan ko ang batang ito upang patatagin ang hukuman. Ikaw ay isang matalinong babae. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang batang ito ay walang koneksyon kay Prinsipe Cedric. Mula sa araw na ito, hindi ka na isang Vance. Ikaw na ngayon ang aking asawa, Doña Victoria. Nagpapasalamat po ako, kamahalan. Clara Vance, hindi mo inaasahan na makakaligtas ako o na ang peklat na ito ay magbabalik sa akin sa tuktok. Tingnan natin kung makakaligtas ka dito. Ang makapangyarihang punong ministro, nauwi sa pagbabalat ng ubas para sa akin. Nakakabagabag ba iyon sa iyo, aking Panginoon? Ang buong kaharian ay hindi katumbas ng kahit isang bahagi mo, mahal ko. Panginoon ko, sila ay mga piling bantay dilim ng imperyo. Julian Sterling, isinuko mo ang utos militar. Kung wala ang hukbo ng itim na baluti, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Pana. Tadtarin sila ng pana.
Imposible. Hindi ba naubos ang inner strength mo? Dahil gustong-gusto ng matandang emperador na mamatay ka, pagbibigyan ko siya. Magsalita ka. Bakit nagbago ang isip ng emperador? Sumuko na kami sa command. Sasabihin ko na po. Si Doña Victoria. Sabi niya, maliban kung mamatay ka, hindi ligtas ang tagapagmana. Binalaan niya ang kamahalan. Babalik ka at aagawin ang kapangyarihan. Kaya naglabas ng lihim na utos ang kamahalan. Si Doña Victoria? Nakaligtas si Victoria? Hindi tumama ang espada ni Prinsipe Cedric. Nakaligtas siya. Ang anak na isinilang niya ay may pulang birthmark sa ibabang likod. Pinangalanan siya ng kamahalan na Doña Victoria at inilagay siya sa pamamahala ng harem ng palasyo. Lahat ito para sa isang batang hindi kilala ang pinagmulan. Baliw na talaga siya. Bravo, Doña Victoria. Kung gusto ng matandang emperador na maglaro ng kapangyarihan, tataasan ko ang taya. Ethan, ihanda ang mga kabayo. Babalik tayo sa kabisera. Ubus ko ang kaban ng hari sa loob ng isang buwan. Opo. Ministro Vance. Gagamitin ko ang mga tindahan ng pamilya Vance para itayo ang tore ng karangalan para sa anak ko. $3 milyong lang at hindi mo man lang kayang ibigay iyan? Doña Victoria, pakiusap, huminahon ka. Nagplano si Clara na bawiin lahat ng cash mula sa kanyang mga negosyo. Ngayon, ang kaban ng hari hindi na kayang bayaran ng mga sundalo. Kawalang galang! Sakupin ang lahat ng negosyo ni Clara sa kabisera. Ibilanggo ang lahat ng kanyang tindero. Wawasakin ko siya ng lubusan. Amo, sinara ng mga tauhan ni Doña Victoria ang ating mga tindahan ng seda at bigas. Ngunit mga bakanteng tindahan at walang kwentang account lang ang natagpuan nila. Kahit anong mangyari, gusto kong tumaas ang presyo sa kabisera ng 10 beses sa loob ng 3 araw. Isang malupit na paraan para sila'y maputol, ginang. Ngunit ang emperador ay gagamit ng matinding hakbang. Hayaan siya. Inutusan ko na ang lahat ng ating gintot pilak ay hatiin at ikalat. Ang kabisera ay isa ng nakahiwalay na isla na nasa bingit ng gutom. Yan ang nararapat sa mga masasamang mga ngalakal. Patayin sila at babalik sa normal ang presyo sa kabisera. Tanga. Kayo'y masasamang magkasama na magpapahamak sa imperyo. Hugutan sila! Bakit hindi ka papatay? Mga mamamayan ng kabisera, pakinggan ninyo ako. Walang laman ang kaban ng imperyo. Ang babaeng ito ang may kasalanan. Kung hindi niya sinugod ang bawat tindahan at inaresto ang mga tindero, mayroon pa silang panindang ibebenta at hindi tataas ng husto ang presyo. Ipagtanggol ang emperador. Bilis! Lipulin ang lahat ng mandurumog. Ang matuwid ay may kakampi. Ang masama ay nag-iisa. Akala mo ba sa isang anak ay magiging emperatriz ka? Sinungaling! Mga bantay ng imperyo. Sumunod! Dalhin sa akin ang ulo ni Clara Vance at kumita ng 10,000 gintong barya. Kung may humipo sa kanya, pupuksain ko ang kanilang angkan. Clara Vance, kung hindi kita mahawakan sa lantad, gagamit ako ng mga pinakamababang pamamaraan para mapalumuhod ka sa kamatayan. Victoria, bakit ako humihina araw-araw? Kamahalan, pinagod mo ang iyong sarili, kaya ka nagkasakit. Uminom ka ng gamot mo at gagaling ka agad. Wala sa aking mga manggagamot ang makakita ng dahilan. Ang batang ito ang tanging pag-asa ko. Kung mabubuhay ako upang makita siyang lumaki, ang kaharian ay hindi mapupunta sa ibang kamay. Maglalabas ako ng kautusan, tawagin ang hukbong depensa ng Hilaga sa kabisera at alisin ang lahat ng kapangyarihan ni Julian. Hukbo? Huli na, kailangan ko ng mas mabilis na paraan. Patungin si Julian sa kanyang kamatayan. Kamahalan, wag! May plano ako. Mapapasuko si Julian ng kusa. Ang pinakamahalaga kay Julian ay ang kanyang ama, ang prinsipe na namatay sa labanan. Maglabas ng kautusan na nagtatatak sa ina ni Julian bilang taksil at hukayin ang libingan ng yumaong prinsipe. Mababaliw siya at diretso sa ating bitag. Mabuti. Gaya ng nais mo, mahal ko.
siguro. Sinasabi ng kanyang kamahalan na ang Reyna Ina ay nagtaksil. Ngayong tanghali, huhukayin ng mga Royal Guard ang libingan ng iyong mga magulang at durugin ang buto ng iyong ina hanggang alabok. Lumampas na ang matandang bastos na iyon. Pagpuputol-putulin ko siya. Kumalma ka. Ito ay bitag ni Victoria. Ang libingan ng imperyo ay isang malaking bitag at naghihintay sila upang patayin ka. Libingan ng aking magulang iyan. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang lapastanganin sila. Hindi kita hahayaang mag-isa. Kung pupunta tayo, magdadala tayo ng hukbo. Ang dalawang bastos na iyon ay magbabayad ng kanilang buhay. Ethan, ibigay ang senyales. Opo. Nagtago tayo ng 30,000 hukbong itim na baluti sa labas ng kabisera. Ngayon, gigibain natin ang palasyo. Hukayin na ang libingang iyan. Ginang ko. Paano kung atakehin talaga ni Julian? Naglagay ako ng 5,000 musketeer dito. Kung maglakas loob siyang pumunta, babarilin ko siya ng bala. Sinumang manggulo kahit 1 pulgada ng libingan ng aking ama. Lilipulin ko ang buong angkan nila. Bitawan ang mga pana, mga moskitero, putukan, ngayon. Victoria, kawawang hangal ka. Mga kawal, ang inyong Doña Victoria ay nilalason ng araw-araw na inumin ng kanyang kamahalan ng nakamamatay na lason sa puso. Pinakialaman din niya ang lahat ng tala ng mga manggagamot. Ngunit, hindi niya mabago ang mga tala ng inventaryo. Mabangis na kasinungalingan iyan. Ang iyong motibo sa paglason sa emperador ay simple. Natuklasan niya na ang iyong anak ay hindi sa kanya at takot kang itatapon kanya, kaya ikaw ang naunang kumilos. Ngayon, hayaang makita ng buong kaharian kung anong uri ng halimaw ang iyong tinatawag na tagapagmana sa totoo. Pinagawa ako ni Doña Victoria. Pinagamit niya sa akin ang mga pigment mula sa kanluran sa ibabang likod ng sanggol upang magtattoo ng birthmark na hugis dragon. Bago iyon, ito ay isang ordinaryong peklat lang. Kasinungalingan yan. Lahat gawa-gawa lang. Patayin ang lahat ng mga taksil na ito. Mga bantay, hulihin ang bruhang ito, dalhin siya pabalik sa palasyo. Peke! Lahat ng ito ay peke! Patayin ang mga taksil! Mga bantay, dakpin ang mangkukulam na ito, dalhin siya pabalik sa palasyo. Bitawan mo ako. Kahit mamatay ang emperador sa lason, hinding-hindi magiging iyo ang kahariang ito. Wala kaming interes sa miserable na kahariang ito. Gusto ko lang makita kang mawalan ng lahat. Ethan, tatakan mo ang bibig niya. Tara na sa palasyo at ihatid ang matandang emperador sa kanyang libingan. Ikaw, Nagtatangka kang mag-alsa? Lihim kang nakipagsabwatan sa hilaga at ipinapatay mo ang aking ama. 1 hukbo, 100,000 kawal. Ikaw ang tunay na mang-aagaw. Ha ha ha. Oh, ako ang gumawa niyan. Kung hindi siya namatay, paano ko mapapasakamay ang aking trono? Ikaw na mapahamak na mangingiil. Mamatay ka. gusto kong panoorin niya ang kanyang mahalagang kapangyarihang imperial at angkan. Maging katatawanan. Ipasok sila. Wendy, anong nangyayari? Kamahalan, buksan mo ang iyong mga demonyong mata. Peke, Matandang bastardo! Pinainom kita ng gamot na pampabaog noong una. Matandang bastardo ka at walang tagapagmana. ulupong. Mahal na prinsipe, pakiusap, patawarin mo ako at maglilingkod ako sa iyo na parang alipin. Ethan, kaladkarin mo siya palabas. Opo, sir. Ginang,
nakapaghiganti ka na. Sa'yo na ang kaharian ngayon. Ating ito. Pero masyadong matigas ang tronong ito. Mas gusto ko na maging boss ng buong kabisera. Tara na, umuwi na tayo. Para saan? Sa liwanag ng araw, Tumahimik ka. Sa liwanag ng araw, ang prinsipe at ang asawa niya ay nagkakatuwaan na naman. Ang tamis, sumasakit ang ngipin ko. mahal, ang kapayapaan ay nakakasawa na. Para na akong nagtatanim ng kabute. Mahirap din ang magbilang ng pera. Buong araw. Bakit hindi tayo maghanap ng masayang gawin? Basta't masaya ka. Gigibain ko ang palasyo at magtatayo ako ng theme park para sa iyo. O sasamahan kita sa timog upang maningil ng upa. Tawagin nating isang getaway. Kagyat na ulat, 800,000 na tropa ng Hilaga ang nasa ating hangganan. 3 hangganang lungsod ang bumagsak. Pinangunahan ng Haring Valerius. Haring Valerius. Hindi ba siya malubhang nasugatan ng aking ama sa labanan 10 taon na ang nakalipas? Hindi ba iyon ang nagpahiga sa kanya sa koma? Ang huling pagbisita ni Santa Maya ay hindi para sa mapa ng hangganan. Panlilinlang lang iyon. Ang tunay niyang misyon ay ang gambalain tayo habang siya ay naglatag ng pundasyon para buhayin si Haring Valerius at ilunsad ang pagsalakay na ito. Hindi lang siya nabuhay muli, sa lahat ng panahon, ngayon pa siya sasalakay. Kakaisa ko lang ng mga Merchant Guild at ngayon ay sasalakay siya. Malinaw, nabawi na niya ang kanyang lakas at tiyak na mayroon siyang trump card na kayang pumatay sa isang hampas. Panginoon ko, ipinadala ni Haring Valerius ang hamon na ito. Mapangahas ang sugo niya. Ipinilit niyang ikaw ang magbukas nito. Gusto niyang si Clara ang magbukas nito. Sino ba ang akala niya? Pupulbusin ko ang sugong iyon. Ethan, iwan mo kami. Ginang, Ito ang kuwintas ng aking ina. Ang pirasong hugis buwan na ito ay nabuo nang iligtas ako ng aking ina at nahulog siya sa batong hagdan. Magkapareho ito. Ang hamon ni Haring Valerius. Bakit ito naglalaman ng larawan ng yumaong ina ni Clara? Ano ang ipinahihiwatig niya sa atin? Iisa lang ang paliwanag. Libingan ng aking ina ay ginambala. Haring Valerius. Wala akong pakialam kung ano siya. Nilapastangan niya ang libingan ng ina ko. Gagawin ko siyang magbayad ng dugo. Sa lahat ng alaalang iniwan sa akin ng aking ina, tanging ang kalahating palawit na ito ang nawawala. Iniwan niya ang kabilang kalahati sa taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Paano nakuha ni Haring Valerius iyon? Panginoon ko, Ito ay lihim na impormasyon sa hangganan. Ano ang ulat? ano ang nangyari? lahat ng 18 piling ahente na nakatalaga sa Hilaga. Ay nalipol. Bago mamatay, isinapanganib ng kanilang lider ang lahat upang iguhit ang kalahati ng mukha ni Haring Valerius.
Julian, anong problema? Julian, anong problema? Ang peklat na iyon, ang peklat na hugis krus. Ibinigay ko iyon sa kanya noong ako ay 10, habang tinuturuan ako ng aking ama ng eskrima. Ito ang aking ama, na namatay sa labanan. Teka, pagsamahin mo ang dalawang bagay na ito, kilala ng iyong ama ang aking ina, at sila ay napakalapit. Noong tumalikod ang aking ina, siya ay nanirahan dito at nagpakasal sa pamilyang Vance sa ilalim ng lihim na proteksyon ng iyong ama. Clara, ibig mo bang sabihin? Hindi pinili ng iyong ama na maging ganito. May kumokontrol sa kanya. Ang kalahating palawit na iyon ay patunay na nagkaroon siya ng huling malinaw na sandali. Mahal, pumunta tayo sa Hilaga. Dadalhin nating pauwi ang iyong ama. Mga kawal, sumasalakay sa atin ang mga barbaro ng Hilaga. Pinapatay ang ating mga tao. Ngayon, mabubuhay at mamamatay ako kasama kayo at durugin ang kanilang palasyo. Durugin ng Hilaga. Ginang, handa na ang guild ng mga mangangalakal. Kumusta na ang paghahanda ng mga suklay? Lahat ng 72 mangangalakal ng kabisera, alam na ikaw ay lalabas sa digmaan. Binakante ang kanilang mga vault magdamag. 500,000 tonelada ng lithium. 30,000 kabayong pandigma? At ayon sa iyong utos, 1,000 pananapaulit-ulit ay ganap ng handa. Ang aking pera ay gagamitin upang wasakin ang mga mayayabang na bastos na iyon. Mga kawal, bawat sundalong lalaban ay makakakuha ng 100 pirasong pilak bilang sustento sa pamitan sa bawat ulo ng kaaway na nakuha. 50 pirasong pilak na gantimpala. Kung ikaw ay mamatay sa labanan, ang Vance Guild ay susuporta sa iyong pamilya magpakailanman. Mabuhay ang Dukesa tagapangalaga. Mabuhay ang punong ministro. Mukhang kailangan ko na umasa sa aking asawa ngayon. Susuportahan kita. Sumunod ka lang sa akin at ang buhay ko ay sa iyo. Mahal na Panginoon, mahal na ginang, nakapagtipon na ang hugo. Handa na tayong kumilos. Abante. Target. Lagusan ngang bakal. Sugod. Regent, sigurado akong maayos ka. Duwag, sa wakas, lumabas ka na sa lungga mo? Hahaha, Julian Sterling. Matigas pa rin kahit malapit ka ng mamatay. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng mahika ng Hilaga. Laso, takpan ang iyan at bibig. Lahat umatras. Haneham. Be a weapon, ha? Nakatingin ka sa reyna ng medisina. Ruby, kunin ang mga pamaypay. Itulak sila sa mga pader. Itutok sila sa hamog na lason. Kunin lahat ng pulbos na panlaban na inihatid ng guild at ibuhos sa mga hopper ng ventilador. Pagkatapos, paikutin ang mga ventilador. Imposible. Yan ang hamog na pampatunaw ng buto ng Hilaga. Matandang lason, nagbago na ang panahon. Artillery, magpaputok, pasabugin ang scrap metal na iyan. Umatras. Umatras. Ngayon, Yan na, halos pampagana lang. nagpadala si Malakor ng isang kalaban kagabi. Sabi niya, sa 3 araw, ipapangunahan niya ang aking ama sa pagsalakay mismo. Ginagamit niya ang iyong ama para sirain ang iyong determinasyon. Panginoon ko, Ginang, natuklasan ng aming mga ahente ang nakaraan ni Punong Guro Malakor.
bigla siyang lumitaw sa palasyo ng Hilaga, 15 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ng kudeta sa mga lupain ng Hilaga. Ang dating hari ay pinatay. Tinulungan niya ang bagong hari na maupo sa trono, at simula noon ay hawak niya ang pinakamataas na kapangyarihan. 19 taon na ang nakalipas. Iyon mismo ang panahon nang umalis ang aking ina sa mga lupain ng Hilaga. Sa sulat na iniwan niya sa akin, isinulat niya na tumakas siya mula sa mga lupain ng Hilaga dahil magulo ang palasyo. May isang tao na sumunggab ng kapangyarihan at binaluktot ang katotohanan. Ang punong gurong ito, siya ang mang-aagaw ng kapangyarihan noon. Gumagamit siya ng parasitikong salamangka. Ang bawat paggalaw ng tropa ng Hilaga ay gawa niya. Kaya, siya ang pumatay ng 100,000 sundalo. Ipapadala niya ang aking ama upang sumalakay sa loob ng 3 araw. Inaasahan niya na hindi ako lalaban. Kaya hindi natin siya bibigyan ng pagkakataon. Hindi tayo maghihintay ng 3 araw. Papasok tayo sa kampo ng Hilaga ngayong gabi. Ginang, ang kanilang kampo ay may 800,000 tropa. Masyadong mapanganib. Iniisip ni Malakor na ang iyong ugnayan sa iyong ama ay magtatali sa aming mga kamay. Hindi niya aasahan na tayo ang unang sasalakay bago siya handa. Sorpresahin natin siya. Ethan, kumuha ka ng 2 uniforme ng hukbo ng Hilaga. Tugma ang layout ng mga tent sa mapa ng Bantay Dilim. Ang pinakamalaking tent sa gitnang kampo ay kay Punong Guro Malakor. May isang tent na mag-isa doon. Mas marami pang bantay kaysa sa command tent ni Malakor. Nandoon ang ama mo. Maghihiwalay tayo. Gagambalain ko si Malakor. Ikaw, iligtas mo ang ama ko. Hindi. Ang mga bantay ni Malakor ay pawang mga mandirigmang dalubhasa. Ang pumunta ng mag-isa ay pagpapakamatay. Magkakasama tayo. Una, iligtas natin siya. Pagkatapos, patayin ang kalaban. Sabi ni Punong Guro Malakor, sisilakay tayo sa loob ng 3 araw. Makakapagpahinga tayo hanggang doon. Tama, ang regent nilang iyon ay sinasabing walang awa at kayang patayin ang sariling ama. Dapat tayong mag-ingat. Ito ay pulbos na pampatulog. Ihagis mo ito sa apoy. Papatulugin ito ang lahat. Sa loob ng 100 talampakan. Sa loob ng kalahating oras. Sige. Utang namin ang tagumpay na ito sa iyong napakatalino na plano. Ama, patayin. Patayin. Ang parasito sa loob niya ay umaatikabo pa. Kailangan muna nating supilin siya bago natin siya maisama. Ama, pasensya na. Nahuli ako. Ginawa ko ang gamot na pampalinaw ng isip na ito gamit ang aking dugo ng araw. Pipigilan nito ang parasito sa ngayon. Napakagandang muling pagkikita ng ama at anak. Prinsipe, Regent, alam kong darating ka. Ngayong nandito ka na, panoorin mo ang iyong ama na pinagpupunit ang sarili niyang anak. Ama, ako ito. Si Juliani. Huwag mong sayangin ang iyong hininga. Ang parasito ay nilamon na ang kanyang isip. Ngayon siya ay isang puppet na sumusunod lamang sa akin. Hindi natatagal si Julian. Kailangan nating pigilan siya. Ama! Julian! Hawakan ang kanyang mga braso sa likod. Bibigyan ko siya ng gamot. Julian? Julian, Ama, ako ito. Nandito ako para iligtas ka. takbo. Siya. Nakabitag siya. Bantay, patayin silang 3. Alice, Julian. Ingatan si Ama. Ako na ang mag-aalis ng sagabal.
Ginang, patawad sa aking pagkaantala. Paano nangyari na ang mga bantay dilim ay nakalusot sa aking 800,000 kawal na depensa? Akala mo ba ay dumating kami ngayong gabi para lang iligtas sila? Naglagay kami ng 3 araw na laxative sa inyong supply ng tubig. Karamihan sa iyong 800,000 kawal ay nasa palikuran at nag-aayos ng pantalon. Punong Guro, masamang balita, karamihan sa mga kawal ay nagsusuka at nagtatae. Hindi na nila kayang buhatin ang kanilang mga espada. Mga walang kwentang hangal. Tatakas ka? Ngayon, ang pagtutuos. Clara, mas mahirap kang pakisamahan kaysa sa nanay mo. Bakit umalis ang nanay ko sa Hilaga? Ano siya sa'yo? Hindi ba sinabi sa iyo ng nanay mo? 15 taon na ang nakalipas. Ang santa ng Hilaga ay nakatakdang pakasalan ang susunod na hari. Siya. Pero sinira ng nanay mo ang kasunduan at nahulog ang loob sa isang mangangalakal mula sa iyong kaharian. Nagpumilit siyang umalis. Pinapunta ng dating hari ang mga tauhan para patayin siya. Siya ang palihim na nagpahintulot sa kanya na makatakas. Kaya, Nagalit ang dating hari. Binawi niya ang kanyang kapangyarihan sa militar. Nagpanggap akong pinagkakatiwala ang kapitan ng guwardiya para makalapit. Pagkatapos, tinurukan ko siya ng parasito. Naging perpektong puppet ko siya. Ginamit ko siya para manalo sa mahigit 100 ang labanan. 10 taon na ang nakalipas, si Prinsipe Cedric ay nag-leak ng impormasyong militar. Halimaw ka, Julian. Patayin siya. Hahaha. Sa tingin mo, ang kaunting dugong araw ay makakasira sa aking kontrol? Managinip ka, kahit na ang anak na parasito ay napigilan. Habang buhay ang inang parasito, magiging puppet ko na naman siya. Pinapakain niya ng kanyang laman ang inang parasito. Gusto niyang isama tayong lahat sa kanyang kamatayan. ang librong medikal ni nanay ay nagbabala na kung ang isang host ay magpapasabog ng inang parasito, lahat ng parasito sa loob ay magwawala at sasalakayin ng lahat sa loob ng 1,000 talampakan. Lahat umatras. Clara. Baliw ka. Mamamatay ka rin. Kinalkula ko na. Isang buhay ang akin para iligtas ang ama ni Julian. Nasawi ang hukbo ng hilaga. Sulit na yan. Clara. Kapit lang. Sumuway ka ulit sa utos. Sabi mo ang buhay ko ay sa iyo. Edi ang sayo ay akin. Hindi kita hahayaang mamatay. Nagkasala ako sa iyong ina. At lalo kitang nagkasala. Tatay, natutuwa lang ako na bumalik ka. Hinintay ka ni Julian ng 10 taon. Huwag mo na siyang iwanan. Sige. Mula ngayon, ikaw ang tagapagligtas ng mga Sterling. At anak ko. Binibini, nandito na ang punong guro. Dumating na ang mga doktor ng korte. Binibini, huwag mo akong takutin. Ruby, naayos ko na ang iyong dot. Kapag gumaling na ako, hahanapan kita ng mabuting asawa. Binibini, ayaw kong mag-asawa. Gusto kong paglingkuran ka habang buhay. Ang pait ng gamot na ito. Hindi ka natatakot sa mga makamandag na uod. Bakit takot ka sa mapait na gamot? Iba iyon. Ang kagat nila ay hindi mapait. Ang gamot, mapait. Yung batang iyon, mas inaalagaan niya ang asawa niya kaysa sa akin. General, hindi mo siya nakita sa mga nakaraang araw. Natutulog siya sa labas ng kwarto ng asawa niya. Sa sandaling umubo siya, tatalon siya agad. Kamahalan. Tita Clara, tumayo po kayo. Pumunta ako para bigyan kayo ng isang bagay. Ako mismo ang sumulat ng Royal Decree na ito. Mula ngayon, hindi na kayo kailangang lumuhod sa harap ko. At isa pa, ang eksklusibong karapatan sa 3 timog na minahan ng asin ay sa inyo na lahat, Tita Clara. Lahat. Kamahalan,
Sinusuhulan ninyo ba ako? Gusto ko lang na maging masaya kayo ni Tito Julian. Kung masaya kayo, mananatili kayo at mapapanig kayo sa akin. Kamahalan, ang isang pinuno ay hindi dapat umasa sa iba para sa suporta. Kailangan mong maging malakas ang iyong sarili upang ang bawat opisyal ng korte ay matakot sa inyo at igalang kayo. Tatandaan ko yan. Mag-aaral akong mabuti kasama ang aking tutor at magiging kasing kakayahan ni Tito Julian. Pero Tita Clara, maaari ba kayong pumunta at manatili sa kabisera ng ilang araw bawat taon? Tuwing winter solstice, kaming dalawa ni Tito Julian ay pupunta para kumain ng dumplings kasama kayo. Pangako! Ang mga ledger ng aking ginang, 3 bowl, 2 kahon ng sida, 6 na banga ng minatamis na prutas, at isang washboard para gamutin ang matigas na dila. Sino ang nag-utos na mag-empake ng labador? Akala ko'y magdadala ako kung sakaling kailanganin ng aking amang babae. Gabi na. Dito na lang kita susundan. Ama, sumama na kayo sa amin sa timog. Malamig ang klima roon. Makakatulong ito sa inyong paggaling. Hindi. Mananatili ako sa puntod ng yumaong hari sandali. Malaki ang utang ko sa kanya matapos ang 10 taon na ito. Kailangan ko siyang makausap. Pagdating ng tagsibol, dadalhin ko kayo sa timog. Hiya, Mahal, dumating na ang taunang kita ng samahan. Tumalon ang halaga ng ating lupain sa kanluran at tapos na ang daungan sa timog. Sapat ang pera natin upang tustusan ang kalahati ng kaharian. sapat ba para sa isa pang digmaan? Huwag mong sabihin yan. Katatapos lang ng isa. At gusto mo na naman ng bago? Itabi na lang natin para sa dote ng ating anak na babae. Hindi naman masama. Sinong nagsabing bibigyan kita ng anak na babae? Kung ano ang sabi ng aking asawa, kahit na ano, ang lahat ng pinakamaganda sa mundong ito ay sa iyo. Ethan, totoo bang ganoon kaganda ang timog gaya ng sabi niya? Ewan ko. Pero kahit saan pumunta ang aking amo at amang babae, hindi nagtatagal ang katahimikan. Tama? Ang isa'y kayang pabagsakin ang buong hukuman at ang isa'y kayang bilhin ito. Silang dalawa ang pinakamalaking bangungot ng buong kabisera. Sa nakaraan kong buhay, pumasok ako sa angkan ng Thorn nang may karangalan para lang mamatay sa isang silid kahoy. Sa pagkakataong ito, walang kulong na makakapigil sa akin. Ikita ako ng sarili kong yaman at maghihiganti ako ng mag-isa tungkol sa mga lalaki. Isang masunuring asawa ay sapat na. Tama ang aking asawa palagi.